Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Friday morning. Grabe na mga lodi, camel na ba? It's another day for camel mga lods. Ha? Grabe, si Bitcoin bumaba ng 108, no? Si Ethereum naman bumaba ng 3,800, ganyan. Si XRP naman bumaba ng, hanggang saan ba si XRP? 2.2, grabe, no? So, nakaposition tayo banda dito mga lodi kaninang, anong oras ba tayo position? Alas 7 ng umaga pagkagising ko. So, 3.2. Ayan, lumipad nga yun umataw. Kaya lang, wala, nag-aasikaso ako niya. Kumbaga, pagka-trade ko, iniiwan ko, naglagay lang ako stop loss dito banda. No? Lumipad, taragis yun, hindi ko na siya na hindi ko siya na-take profit, sayang. Pero ngayon, profit pa rin naman tayo ongoing ng $60. At kung tatamaan yung ating lock profit, ang mauuwi lang natin is 32 USDT. Mga lodi, kung bababa siya dito, no? Pero kung aahon na siya dyan, goods na goods pagka ganun, mga idol, di ba? So, ayun yung trade natin. So, sabi nga nung, sino ba yung nagsabi nun? Ang tunay na matibay na trader, mga lodi, nagtitrade kahit anong sitwasyon ng market. Hindi yung nagiging trader lang pag bull run. Yung laging nakalong lang kasi palipad na, lagi siyang tama. Panalo, panalo. Ano kayo dito sa akin ha? I-avail niyo yung aking tutorial. Hindi, joke lang. Yan yun na sila. Discarding nila yon mga idol, no? Kasi marami nagpipm sa akin tungkol ano daw yung mga, kasi marami daw mga naglabasan ngayon ng mga master crypto gods. Hindi naman mga pangalan ng mga yan. Mga nasa Facebook, no, ng mga nag-o-offer ng mga something. No, magbabayad ka para matuto kang mag-crypto, etc. etc. Nako, kayo, bala kayo, discarding nila yung walang problema yun sa akin, mga lodi, no. Pero ang ano kasi doon, bakit kapag magbabayad, meron naman YouTube. Maraming tutorial dyan. As ang pinakamagandang tutorial ay yung mismong ikaw yung na-experience mo yung trading. Meron namang demo trading dito sa BitGet, mga lods, no? Pwede kayo mag-practice. Ganun yun, mga idol, no? Hindi nyo kailangan madaliin na dahil masyadong trending ngayon yung crypto, gusto ko maging trader bigla, ganyan. 'Di ba? So, pag naging trader ako, ayun, kikita na ako, ganito, ganyan ako. Mga lodi, meron pong merong tuition fee. No, ayun yung diyan, parang tuition fee daw 'yan tawag diyan 'Di ba? Yung experience mo sa trading, no? Matatalo ka, mananalo ka, matututo ka. Ganun. 'Di ba? Ganun lang 'yun. So, kung kasi imbis na tama yung sinabi ni Tito Vlogs mga lodi. Sabi niya, imbis na ibigay niyo sa iba para sila mag-trade, wala rin naman kasiguraduhan yung trading, di ba? Nila. Kung matalo yun, mas sila yung natuto. Kung ikaw nag-trade nun, pag natalo yun, ikaw yung matututo. Nakakapag-invest ka sa sarili mo, no? Nagkakaroon ka ng knowledge, ganun pala yun nangyari. So, sa susunod, ganito na yung gagawin ko. Ganito, ganyan, di ba? So, bala kayo mga lodi. Marami na nagpipm sa akin, pinipm yung mga tao na mga parang mga crypto person sa Facebook na goods ba to kasi ganito ganyan, mag-aano ako dito. Nako, bahala po kayo mga idol, no? Wala po akong karapatan para sabihin kung tama ba yun o hindi yung ginagawa nila, mga los. Basta tayo, what you see is what you get. Kung ano yung nakikita nyo dito, yun ayun yung trade natin, ayun yung binabalita natin. Wala tayong hidden something. Ang ano ko lang dyan, yung BitGet link, no? Kasi kaya naman ako nag-ano ng BitGet link. Kasi kung magti-trade ka naman talaga, kailangan mo ng crypto exchange. 'Di ba? Walang para sa akin doon na pang sarili. Ang ano lang doon, pag nag-trade kayo sa BitGet, meron akong porsyento, kaya maliitan lang yun, mga lodi. At least, ginamit nyo yung link ko sa BitGet. Parang binawi lang yung bonus tsaka discounts na binigay sa inyo pagpasok nyo. Parang ganun lang yun Diba? Maliit lang yun mga idol. Pero okay, bahala. Walang problema. Ganun din naman yun Kung hindi nyo gagamitin yung link ko, makakapag-BitGet pa rin kayo. Kaya lang sayang yung bonus and trades. Ganun din yun mga lods Kumbaga,
yung percent na dapat mapupunta sa akin if ever, mapupunta lang siya sa Bitget. Ganun. Kumbaga, hindi niyo ginamit yung code ko. So, ganun lang 'yun. Walang problema. Kung ayaw nyo gamitin, no problem, mga loads, no? Wala mga ano dyan. Ang ano lang naman dyan is, yun yung legit na link. Kasi mamaya, mag-ano kayo sa Bitget, hindi naman pala yun yung legit na link, na phishing pa kayo, imbis na kumita kayo, na wala pa yung pera nyo. O, ganun lang yun, no? So, ayun lang yun. Practical lang tayo, mga lodi. Ganun lang. So, ayan. Ilalabas na ba yung camel sa akin? Hindi kasi ilalabas kasi nag-profit ako dito eh. Profit ako dito sa pag-angat nito. Yung dito, yung pagbagsak niyan, profit din ako dyan eh. Di ba naka-short ako kahapon? Di ba mga idol? Pero hindi na ganun kalaki. Nag-profit ako dito siguro mga 120. Ayan nga yung ano natin, no? Panalo natin, no? Meron pa akong 135. Ang margin ko is 100 eh. Oh, nag-margin ako ng 100. So, ibig sabihin, meron tayong 235 if ever. Ayun yung panalo ko dito sa short. Tapos ngayon, nag-long naman tayo. Ayan, ito na, no? 60 something. 60 USDT. So, hindi para sa akin yung camel, if ever. Nanalo tayo eh. Di ba? Narinig ko rin yun kay ano eh. Kaya, importante rin talaga na may experience ka sa trading o alam mo yung ginagawa mo sa trading. Kaya sabi nga ni Sid, kay dito vlogs ko rin yun napakinggan dati pa. Sabi niya na kapag marunong ka mag-trade, para kang may ATM. Sabi niya ganun. Pag gusto mong mag-withdraw ka. Parang ganun daw yun. Eh, no? Pero sa akin, hindi naman masyado nangyayari kasi medyo hindi naman madalas yung panalo ko. Pero ngayon, yung mga ngayon, medyo pag nangihingi si boss, parang bayad sa internet, pambili ng Shopee, ganyan. Di withdraw tayo konti. Bigay natin sa kanya, di ba? Happy wife, happy life. Kailangan good vibes ka lang lagi dito eh. Kasi kapag medyo bad trip ka, madadama yung trade mo. Mga lodi, puro wrong decision yung magagawa mo. Kaya pagka bad trip ako, hindi ako nagtitrade. Mga lods, baka mas lalo ako mabad trip pag naubos yung pera. Diba? So ngayon, medyo profit lang tayo. So hindi ako camel, walang camel sa akin ngayon, mga lods, no? Pero yung market, nako, kailangan ng camel, mga lodi, no? Kasi tingnan niyo yung ating crypto bubble sa day. Pulang-pula. Diba? Sa hours naman, ganun din. Konti lang yung nakaka-recover sa ngayon, mga lodi. Pero sabi ko nga, hopefully, next week is recovery week, mga lodi, no? Ayun yung gusto ko sana mangyari. Gusto ko mangyari pero hindi ibig sabihin na tunay na mangyayari yun. So, kaya nga nag-short pa rin ako ngayon eh. Kasi, may mga trade pa rin ako na short kasi nawala na yung bias ko sa long kasi nga medyo sobrang volatile ng sobra ngayon, mga lodi. 'Di ba? Hangga't hindi pa lumalabas yung mga ETF, yung mga tawag dito, yung yung XRP ETF hindi pa naaprubahan yan. Tapos hangga't di pa nagbubukas pala yung government, yung shutdown ng government, medyo baka makaapekto kasi yun. No, kaya ayan, nagkakaroon tayo ng mga short position which is positive naman yung nangyayari. 'Di ba? So, pero mga lodi, grabe, tingnan niyo 'yan. 500 million, no, plus dollars na liquidate from the crypto market in last 24 hours. Grabe, no? 500 million dollars sa loob lang ng 24 oras, mga lods, no? Pero hindi naman lahat negative dahil ang gold, grabe yung gold, mga lodi, nagkakagulo na nga eh. Alam niyo ba na nagkakagulo na sa gold, mga idol? Gold becomes world's first asset to surpass 30 trillion market cap. Grabe si gold, mga lodi. Ayan, sabi nga dito ni Peter Schiff, mga idol. Kilala niyo naman siguro to, di ba? Chief Economist Global something, etc. yan. Strategies. Sabi niya rito, mga lodi, this is getting serious. Gold is at 4,370. It could hit 4,400 tonight. That's a 10% move in just over a week. Something big is about to happen, mga lodi. Ayan ang sinasabi natin, no? Alam niyo ba kung ba't sinasabi ko na nagkakagulo na, mga lodi, sa gold? Kasi ayun, nakita niyo itong mga tao na to. Ito is sa Vietnam, 5 AM, mga lodi. Nakapila sila, gusto nilang bumili ng gold bars o gold, kung ano man. 'Di ba? People lining up since 5 AM in Vietnam to buy gold at all-time high. Isipin nyo, kailang all-time high sa kanila gusto bumili ng gold. Di ba?
O, hindi lang sa Vietnam, mga Lodi. Ito rin. Ay, hindi. Ito, Vietnam din pala to, mga Lodi. Ayan, ibang bangko naman to. O, ito, Vietnam din. Ito, Vietnam. Tapos, ito naman sa Turkish. This post has now reached the Turkish audience side of Twitter. People lining up to buy physical gold yesterday when it's the most expensive from to sell it. All-time high. We're extremely close to macro top, no? Kumbaga, ba't kung kailang baliktad talaga yung mga tao ngayon, mga Lodi. Kaya kung iba ka mag-isip sa kanila, ikaw yung kikita eh. Diba? Isipin nyo, bumibili sila kung kailang all-time high. Time to buy, time to sell yan. Diba? Tama. Ang tawag dyan is FOMO. Ayan. Fear of missing out. No? Yung ayaw mong hindi ka makasabay. Tumilipad na sila. Gusto kong sumama sa hype. Bibili ako. Ganun. Pero di mo alam, nakabili ka na sa all-time high. Ikaw na yung liquidity. Di ba? So, grabe, no? Grabe si gold, mga idol. Ito nga, alam nyo isang reason, mga Lods. Pakinggan natin to si Christopher, mga Lodi. Na? Sabi niya kasi, I figured it out. Trump has secretly replaced the Federal Reserve. They're driving gold prices higher for the reset to offset government debt and liabilities before they use the gold and silver market to buy Bitcoin, Litecoin, Ethereum, and XRP, and stable coins to reset the system. It's just an institutional pump to them. Transfer wealth to tokenization and blockchain using gold. Ayan mga Lodi. Ang hihirapan ako magbasa ng naka-caps lock pa lang. Ngayon ko lang na-experience yun pakinggan natin siya. Bilisan lang natin ng konti. All right, this is breaking news. You heard it here first. It all has finally made sense to me. I can't believe I didn't think about this before, but the reason gold and silver prices are skyrocketing to new all-time highs is they're about to do what I predicted years ago. Watch the video on X. I told you that Trump was secretly replacing the U.S. Federal Reserve System, and they were going to reprice Fort Knox gold and silver reserves to buy all the existing liabilities. Bitcoin, crypto, reset us into the stablecoin system, etc., move into tokenization, as BlackRock is now telling all of us. And so basically, if you didn't understand what I just said, what they're doing is intentionally pumping, Wall Street is, the central banks, gold and silver prices to new record highs. Gold just hit $30 trillion plus. That's massive. That doesn't happen by accident. And the reason they're doing that is they're going to need higher priced gold, higher priced silver to offset their strategic reserve purchases of the new currency and the new gold, Bitcoin, Litecoin, XRP, Ethereum, cryptocurrencies, as they send that to Decatrillions itself. So if you think about it just like mathematically or just, really common sense, they're going to pump one asset up to buy the other asset cheap. Then reset the system and use the stable coins that they printed 300 trillion yesterday, not by accident. PayPal. Ayun mga Lodi. Naalala niyo yung news natin kagabi? Yung nagprint ng trillion, yung PayPal USD. Mga Lodi, nagprint sila ng 300 trillion ata o something na ganun, no? Sabi niya rito, hindi daw yun accident, mga Lods, no? Sinadya daw yun, no? Ba't ka naman magpiprint ng 30 trillion? Di ba? But imposibleng aksidente ka nakapag-print doon. So ayun yung sinabi niya rito. Reset the system and use the stable coins that they printed 300 trillion yesterday, not by accident. PayPal. The PayPal mafia does not print 300 trillion, double the economic GDP of the entire planet overnight on accident. I mean, Peter Thiel freaking founded PayPal. All these guys are PayPal. Elon Musk founded PayPal. That's not an accident. So they're running these tests, shock and awe, which is why they ran the liquidity event recently with Binance and all the exchanges, and we saw the huge... Yun, isa pa yun, mga Lodi, no? Yung kaya pala nang liquidate sila ng makaraan, parang nagtitesting sila, mga Lodi. Drawdown on altcoins because they're lubricating the system, they're checking on stablecoins parity, stability, all those kinds of things, flushing out leverage longs, and then like I've predicted, watch the video on X. It is titled, I just posted it... Diba mga Lodi? So, sinadya pala yun, mga idol, no? Ibig sabihin, kaya pala nagiging defensive yung Binance, mga Lodi, kasi parang sinasabi nila, diba, hindi raw sinadya, hindi namin Kaya nga meron ditong sinabi dito, City, sabi niya rito, yung Cointelegraph ata to, mga Lodi, no? Binance caused the liquidation. Sumagot niya yun yung Binance. No, we didn't, sabi, no? Ngayon sabi ng Cointelegraph, di ko alam kung Cointelegraph alam ko yan kasi yun yung parang Cointelegraph ba? Basta nakalimutan ko na, mga Lods. Basta ito, here is the proof that you did. So nagpakita sila ng proof.
Ngayon, dahil may proof sila, ang alam nyo ginawa ng Binance, we are announcing a 400 million recovery fund. So, niligaw nila ngayon, mga Lodi, no? Parang, uy, nako, may ebidensya sila. Sige, magpapa-recover na lang kami ng ng 400 million dollars. Sige, ganun, ha? Tapos nagsalita ulit yung Citi. Binance has been extorting billions of dollars via listing fees. Sumagot si ulit yung Binance, no, we didn't. No, we didn't. Di na naman daw. Sas naglabas na naman ng proof. Here is the proof that you did. Ano naman ginawa ng Binance ulit? Hindi na naman nila sinagot. Ang ginawa nila, we are announcing that we charge listing fees to protect users and we will sue on anyone who breaks their NDAs with our listing team. Di ba? So, ibig sabihin mga Lodi, parang siguro kasabwat sila. Yung sa sinasabi ni Christopher, 'di ba? Na lahat 'yan sila. Magkakasabwat 'yan, yung PayPal mafia, sila Elon Musk, 'di ba? Yung aksidente na na-print yung 30 trillion ng PayPal USD, kalokohan 'yun. Sabi nila, no? So, ayun yung daw yung plano. Mga Lodi, ang pinaka-plano is yung sinabi dito ni Christopher, ayun yung sinabi niya. Naulitin niyo na lang mga idol, no? Grabe, no? So, ako, mga Lodi, it doesn't matter sa akin, mga idol, sa totoo lang, dahil mas gusto ko na nag-trade ako. Dahil dito, kumikita na ako dito sa trading lang, di ba? So, siguro sabihin mo dito, panalo ko kasi ngayon, pero pag natalo ko, ayun nga, di ba? So, kailangan nga yung mga experience natin sa trading, dapat hindi mo yung kinakalimutan, lalo na yung emotional. Para sa akin, napaka-importante nun. Doon ka natatalo minsan eh. Halimbawa, eto mga idol isang example. Sa last trade mo, natalo ka ng 100 USDT. Halimbawa lang, talo ka 100. Bad trip ka ngayon. So, isa pa ako. Magti-trade pa ako. So, ngayon, nag-trade ka na. Kumita ka na, mga Lodi. No? Halimbawa, kumita ka na ng, panalo ka na. Parang ganito. Uy, panalo na ako ng $57. No? Pero nakikita mo yung chart. Nako, mukhang nakalong ka. Halimbawa, nakalong Nako, mukhang pababa na to Pero hindi, 57 pa lang panalo ko eh. Gusto kong habulin yung 100 ko na panalo. Ay, natalo kanina. Kailangan mahabol ko to. So, tataas pa yan. Ganyan. Hindi mo na sinusunod yung TA mo. Hindi mo na sinusunod yung itsura ng chart. Basta ang nasa iyo na lang, mahabol mo yung $100 mo na natalo kanina. So, ang nangyari, imbis na tumaas, bumaba pa, inabot pa yung position mo na liquidate ka pa. So, ibig sabihin, talo ka pa ng 200 na, halimbawa 100 din yung pangalawa mo, no, di ba? Talo ka pa ng 200 imbis na panalo ka na ng 50, no? 50 na lang talo mo kung sakali, naging 200 na tuloy yung talo mo dahil iniuna mo yung emosyon mo. Di ba? Parang gano'n, kung pinrapit mo na yun, kung nilagyan mo siya ng lock profit, halimbawa ganyan, naglalagay ka ng lock profit. Kasi minsan, dahil nga tinitignan mo, andito na siya, kumbaga kung halimbawa wala kang lock profit, no? Aabutan na yung mo, hindi yan. Tapos nakakita ka ng chance na kunyari, aangat pa. Uy, yun, aangat na. Sabi ko na, hindi yan bababa eh. Tapos balita mo, bababa na naman. Uy, naku, bababa. Hindi yan, magaan yan. Tapos biglang tsug. Bigla kang kinuha, tsug. No! O, di ba? So, importante lang, basta may chance ka na makalagay ka ng lock profit mo, kahit maliit lang, goods na yun para sa akin. At least hindi ka na matatalo sa trade mo na yun. Ayun yung pinaka-importante dun. Yung trade mo na yun, hindi ka na matatalo. Pwede ka na mag-trade sa susunod, if ever. 'Di ba? So, yung mga hindi naglalagay ng lock profit, nako, nakakaano yun. Medyo, dun ako na mga experience ko kasi yun mga lods eh. 'Di ba? So, tingnan natin kung anong masabi ng mga iba, no? Nasa ako, ganun lang. Ngayon lang yung sa akin. So, papunta na tayo dito. Nako, ito na, importante. Napakalupit nito. Kaya hindi ako naglabas ng camel mga idol, dahil may good news sa XRP sa Ripple Today, Ripple is breaking into the 120 trillion corporate treasury payment market with the 1 billion acquisition of GT Treasure. G-Treasury pala. Mga idol, no? So, parang in-acquire nila ng 1 billion. Mga Lodi. The past few years have reminted this industry why payments first and foremost is the primary use case for crypto and blockchain. Payments are where Ripple first started for exactly this reason. The infrastructure is complex. Siloed
and inefficient. But as we know, perfectly positioned to benefit from decentralized financial technology. So, nako, sabi ng iba, eto na kasi yan mga lods, yung mga NDAs, mga lodi, no? Yung non-disclosure, basta NDAs, no? Agreement, no? So, ito na yan mga yan, naglalabasan na yung mga partnership na yan o yung mga i-acquire nila na yan. Kasi marami nang sabi, yung XRP, puro gano'n lang ngayon, NDA dito, NDA dyan, wala namang napapala. Wala naman lumalabas ng mga nasa NDA, ganyan-ganyan. So ito na mga lodi, isa na to, mga idol, no? So ano bang mangyayari pag may ganyan, di ba? So ito muna, ayan, to. Sabi dito, G-Treasury provides over 2,000 pre-configured connections to banks and global financial institutions worldwide. This includes direct API, SFTP, host-to-host, and SWIFT integration supporting real-time data flows for treasury teams, mga lodi. Ayan, magic word, SWIFT po. Marami nagsasabi, wala naman pala kayo, iniwan na kayo ng SWIFT, etc. Blah, blah, blah. This connection are cover more than 13,000 banks globally, facilitating multi-banks access for over 1,000 clients in 160 plus countries. The network spans major institutions like Bank of America, JP Morgan Chase, HSBC o Hong Kong Shanghai Banking Corporation. Kabisado ko yan, yung trabaho ko dyan. Dutch Bank, and regional players in APAC and EMEA. Ayan na, ang dami na, no? ANS, DBS, Dragon Ball S, BNP Paribas, di ba? Ayan, G-Treasury is part of the SWIFT Certified Partner Program. Wala na. Inacquire na ng Ripple. Paano yan? Inacquire na ng Ripple. Di sila na yung partner ng SWIFT. Di ba? Part ng SWIFT na sila. Di ba? And we are proud to offer global bank connectivity and hosting options to SWIFT. Alliance Light to Platform, we have also partnered to offer SWIFT Pref data for IBAN and ABA looks up directly from within the Treasury workflow. Diba? So, ano na to mga lodi? Update si Paul Baron. From my prediction, Ripple just made the 1 billion power move by acquiring G-Treasury. They're not just entering the corporate treasury space. They're bringing XRP Ledger to Fortune 500 finance team managing trillions in capital. Legacy systems are about to meet real-time 24/7 crypto payments. The financial infrastructure shifts accelerating faster than anyone expected, sabi mga idol. Di ba? 12.5 trillion payments volume. Nako, patay tayo dyan, XRP. Nako, marami na namang iiyak nito. Malulungkot at dahil masaya daw yung mga XRP army. Hindi lang yan, mga idol, ang pinakamalupit na news ngayon, hindi lang yan. Eto pa, Ripple leading effort to raise at least 1 billion to accumulate XRP. Nagre-raise na sila, mga idol. Nagre-raise na sila ng pera para, di ba dati ang nagre-raise lang yung MicroStrategy, nagre-raise sila at bibili silang Bitcoin, ganyan, di ba? So, ito na. Ripple Labs Incorporated is leading an effort to raise at least 1 billion to accumulate XRP. At least 1 billion dollars. The digital token linked to the company is a sign that the recent market tumult has not stopped cryptocurrency heavyweights from pursuing their business plans full force, mga idol, no? So kahit nag-drop, nag-dip, no, nang liquidate, wala yan, hindi kami maapektuhan yan dahil seryoso kami. Kailangan naming maging malupit dito sa space. The funds are to be housed inside the Pew New Digital Asset Treasury or DAT, according to the people familiar with the matter. The money will be raised through a special purpose acquisition company known as a SPAC, no? Special Purpose Acquisition Company. Said some of the people, none of whom were authorized to speak publicly. Ripple will contribute some of its own XRP as well. Nako, grabe. Sabi nga dito ni Subjective Views, Ripple sucking up XRP of market. So, yung 1 billion na yun, ibibili nila ng XRP yun sa mga crypto exchange. So, mauubos na yung crypto XRP sa mga crypto exchange.
Mga idol, tago nyo na yung XRP nyo. Nako, wala na kayo mabibili. Uubusin na nila yan. Mga Lodi. Sabi nga dito ni Nitsbox, Ripple acquires TradFi, which is yung G Treasury, di ba? Ripple acquires TradFi company for 1 billion and Ripple will raise 1 billion to buy XRP. Same day. Grabe naman yan. Kaya siguro umangat to ng konti dito ay doon na tayo Kaya na-excite yung mga XRP. Naubos na XRP sa mga crypto exchange, mga idol, no? So, ayan, medyo malayo-layo pa naman yung ating position lock profit dyan, mga Lodi. Magkano to? 64 USDT, di ba? Ano lang tayo, nabubuhay na tayo ngayon sa trade. Ayan, no? So, kasi may mga nag-PM Jeblo, boss Jeblo, sabi niya ganun. Gawa ka naman ng Discord o kaya ng Telegram natin, tas doon ka tawag dun yung mag-give ng signal. Ayan, signal. Ito pa pala, may babalita pala ako sa inyo, mga idol. No, yung aking classmate nung high school hanggang college, ang aking malupit na classmate, no. Meron nag-PM siya sa akin. Actually, hindi niya siguro alam na nagki-crypto yung aking content. Alam niya lang nag-YouTube ako kasi alam niya nagte-Tekken ako. Tekken yung aking content dati. No, so ngayon siguro hindi niya na napapanood. Na crypto na yung aking nag-PM siya sa akin, sabi niya, nagki-crypto ka ba, Jeb? Sabi niya ganoon kasi meron na kaming group, no, na parang nagbibigay ng signal, mag-i-invest ka ng ganito, ng ganyan, mag-i-invest ka. So share ko lang sa inyo to So kaya yun yung nabanggit ko kanina sa umpisa kasi isa rin yun sa reason kaya maraming nag-aano sa akin. Dati, mga Lodi, kung alam niyo yung Upgood na application, grabe yun. May mga ganun doon. Tapos meron din yung dati ko, yung nakaraang kasi sa tingin ko kaya naglalabasan yan ngayon, mga Lodi, kasi pa bull market na Kasi bull market din pumatok yung mga yan dati Nung nakaraang cycle, ang dami nila. Talaga siya, daming na-scam yan. Nung mag-i-invest ka sa kanila ng ganito, tapos kikita, tapos syempre makukuha mo yung panalo, di ba? Pero kasi kunyari nag-invest ka ng $500, yung porsyento ng panalo mo yun lang yung makukuha mo. Yung $500 nasa kanila lang yun. Parang ginagamit nila yon para mag-trade. Ayun yung dati yung dating ko, hindi ko alam kasi sa classmate ko kasi sabi ko nga mag-ingat na lang siya dun kung papasok siya sa ganun. Dati ganun. Kukunin yung panalo mo lang yung kinukuha mo dun. Halimbawa, $500, tapos kumita ka ngayon, nag-signal, kumita. O sige, makukuha mo yung panalo, $20. O makukuha mo na agad yung $20. Pero parang nabablind spot ka dun Akala mo nasa iyo pa yung 500 mo, pero nasa kanila lang yung 500 mo nun. Kumbaga sinasabi nila, ayun lang yung kita mo, panalo na to ng 500 mo. Pero hindi mo alam yung 500 mo, baka hindi mo na makuha yun. Parang ganun. Di ba? So ngayon, dahil ikaw, sasabihin pa sa'yo, sige, kung gusto mong lumaki yan, madoble, doblehin mo rin yung invest mo. So 2 beses ka palang sumasahod. Halimbawa, sumahod ka ng $40 sa tig-isang araw, one day. O di magkano yun, 1,000 plus na rin yung kasi. Siyempre, yung mga normal na tao, parang ang laki nito, 1,000 a day. Diba? So kung dadagdagan ko pa to ng $500, di magiging 2,000 a day ako if ever. O di ilan yun, yung kukwentohin na ganyan sa isang buwan, magkano ako, 60,000, etc. Ganun, di ba? So may excite agad. Sa $1,000 mo na nagkakahalagang 25,000, may isip mo agad na papalo ka ng 60,000 every month kasi binibigyan ka nila ng $20 a day na sinasabi nila na panalo nila sa trade, panalo mo sa trade mo. Pero ang daming naloko doon, mga Lodi. Alam nyo, kasi talagang nagbabayad sila nung una. Kaya lang, pag nakita na nila na, uy, ang laki na ng mga invest natin. O sige, yung iba kasi, para malaki yung profit mo, kailangan malaki rin yung invest mo. Paano pag nabigay ka doon ng 1 million? O, diba? $25,000 o $20,000, no? Nung una, ka lang $500 ka lang, $1,000. O sige, $20,000 na ako pa, 1 million na yun. Tapos sasabay din yung isang downline mo. Ako rin doon na, di paldo na sila. Mga Lodi, pag malaki na yung pera nila, biglang hindi ka na mapapasahod ng isang araw. Sabihin nun, ay ma'am, tayo na freeze kasi, wait lang po baka bukas kayo sumahod.
Ganyan. Tapos mamaya sabihin nun, pagkatapos nun, ay ma'am, weekly na lang po yung sahod natin. Pero ganun din po. Kunya baga, 5,000 masasahod nyo weekly, hintayin nyo na lang po, ganyan. Ganun hanggang ano ka na rin. Hindi, syempre, okay pa sa'yo yun eh. Kumbaga, pinapangakuan ka pa nila eh. Yung iba nun, tuloy-tuloy pa rin sa pag-i-invest. O, mag-i-invest ako, sige, para malaki. Hanggang ano na, wala na. Hanggang di mo na sila makontak, kinakontak mo, ano na po, saan na po kayo? Wala na. Thank you na lang. Ganun yung scam nun dati, mga Lodi. Nakakalungkot yun. Kasi nabiktima rin kami nun eh. Pero, ano kasi yun, nabiktima kami nun, pero wala sa amin yun eh. Kasi kinita na namin dati ni boss yun. Kaya lang, ang pinaka nakakalungkot nun, yung mga tao na parang nayaya mo, tapos hindi man lang sila nakasahod. Parang pagbigay sales, biglang nawala na yung ano. Tangina, nakakahiya yun, mga idol. Talaga na-experience namin ni boss yun. Kaya talaga tumibay din kami pagdating sa mga online. Kasi marami kaming masasamang experience na naranasan. Kaya yung iba sabihin, swerte lang ngayon si Jeblo. Wala naman ano yun eh. Utot mo, ang dami kong na-experience na masama bago ako napunta dito sa aking kinalalagyan. Kumbaga, ganun. Diba? So, basta ang lagi nyo lang tatandaan kung gusto nyo mag-crypto, bago kayo maglapag ng pera sa isang project o sa isang token, pag-aralan nyo munang mabuti. Ngayon, kung gusto nyo mag-trade, pwede kayong bot trading muna. Alam niyo yung bot trading, meron dito niyan sa may bot copy trading, may bot trading din yan. Magte-trade kayo na gamit niyo yung parang peking pera, bibigyan kayo $100. Pero yung chart na nakikita nyo, katulad din yung chart yan sa lahat. Live yan, mga Lodi. Kaya kung ano yung nangyayari dyan, ganun din nangyayari sa akin. Halimbawa, diba? So magte-trade ka, pag-aaralan mo. Tapos once na sa tingin mo, uy, nanalo ako. Tama yung mga TA ko. Pwede ka na mag-try sa tunay. Diba? Pwede ka na mag-try sa tunay kasi i-apply mo na din yung mga natutunan mo sa bot trading tuloy. Sa demo trading pala. No? Demo trading. So, tatry mo lang mga Lodi. Ganun. Pero yung sa iba ka magpapatrade, medyo negative kasi yun mga idol kasi pera mo yun eh. Halimbawa naman, kakilala mo. Halimbawa ako, nagpapatrade kayo sa akin. Jeblo, bigyan kitang 1,000, trade mo ako. Diba? O sige, halimbawa, pinatulang ko. O sige, trade. At sasabihin ko lang, natalo boss eh. Talo. O yoko na, talo. Huwag nyo na akong pagkatiwalaan. Sayang yung 1,000 mo. Tas ang natuto nun, ako, kasi ako yung nag-trade eh. Kung ikaw nag-trade nun, kung natali yun, ikaw yung natuto. Meron kang experience na adapt, di ba? Tapos nakuha mo. So, pwede mo siyang gamitin sa susunod mong trade. Kaya mas maganda kung gusto nyo mag-trade, kayo na lang mag-trade sa sarili nyo, mga idol. Ganun yun, ha. So, ayun lang yung payo ko sa inyo, mga Lodi. So, ayun yung news natin ngayong araw. Actually, wala talaga ngayong Camel. Kasi napakaganda ng news, no? Na in-announce ngayon ng Ripple nila Brad Garlinghouse na-acquire nila yung G-Treasury tapos magre-raise sila ng 1 billion para bumili ng XRP. Sipin nyo yun ha. Bibili sila ng XRP, hindi pa nila galawin yung nasa escrow. Gusto pa nilang bilhin yung XRP sa mga crypto exchange. Oh my God, no? Tago nyo na yung XRP nyo, mga Lodi. So sa akin, napaka-bullish niya. Kaya nga sabi ni Cobb dito. But some are still bearish, di ba? Kalokohan yun. So sa akin, sobrang good news na ito. Ayan, kaya ayan, masaya tayo ngayon mga Lodi, no? Kahit na medyo mababa yung market, sa akin good news yung mga lumalabas. Ang epekto niyan sa future, mga Lods, no? Hindi sa ngayon, hindi sa short time. For long term, napakaganda niyan, lalo kung may ipon ka na XRP. Nako, for me lang huwag kayong bumili, magbenta at mag-hold ng coins dahil sa mga sinasabi ko. Do your own research. I'm not a financial advisor. So, ayun. Kita-kits tayo mga Lodi mamayang gabi. Update ulit tayo. Sana enjoy nyo yung video natin. Sa mga wala pang crypto exchange dyan, check nyo yung link natin sa description. Mga Lodi. At sa lahat ng sumusuporta sa channel ko, saludo sa inyong lahat. Mahal na mahal ko kayo. Kita-kits tayo mamayang gabi. At what's up? Subscribe to Clovis TV, subscribe to Jeblo. If you want to subscribe to me, it's in the description. Also, if you don't subscribe to me, ano? Hindi mo na. Wala na yan. Nagkakalabas lang eh. I became that guy. Sorry. Excuse me.